Good morning po. Good morning po ang lahat na tayo po bilang pamula ng ating gawain. Tayo po manalangin. Aming Ama, pupuri mo pa pasalamat kayo sa Panginoon sa isang bagong umaga, sa bagong kalakasan, sa bagong buhay na binibigay sa bawat sa amin. Panginoon, dinadalangin namin sa Panginoon gawain ito, dinatakasan ng pangalan, ngayon din pa hinihiling ang presensya ng Doon na Espiritu sa aming kalagitnaan, siyang gumawa na magbigay sa aming Panginoon ng kasiyahan sa lahat ng aming gagawin. Naway ma-enjoy namin ang awitan, lalo-lalo na Panginoon ang pakinig ng iyong salita. Lord, pagpalahin ng bawat isa, Panginoon na narito, ngayon din naman sa aming mga kasama, Lord, na wala pa rito. I-bless na po Panginoon ng bawat isa, ngayon din naman humingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang na nagagawa sa iyo. Lord, salamat dahil napakabuti mo. Salamat, Panginoon Jesus, dahil nandiyan ka. Salamat, Panginoon Jesus, dahil mahal na mahal mong bawat sa amin. We thank you lahat. Binibigay lahat ng pulihan. Salamat sa iyo. At hinihiling, Panginoon, ang magandang aming mga pag-uusapan. Hindi, Panginoon, itataas ang iyong pangalan. At lahat ng bagay na marinig, uli na, Panginoon, na matutunan at may-apply sa aming mga buhay. Muli, Lord, itinataas ka namin, pinupuri ang iyong pangalan, pamadalan sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Ready po ba tayo po ng ating Panginoon? Amen. Pagbulat kami ng Panginoon, palakpak po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kawag kami po natin, magdaraw natin, magpagbulat natin, pray po natin.
Tunay walang papantay sa iyo, Panginoon. Dahil dakila ang iyong katapalan, Panginoon. Walang ibig sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin, Sadyang ika'y buti ng ating Panginoon. Tatapat sa
sabi nga sa pulang biyaya ng Panginoon, tuloy na naramdaman natin ito sa buong taon, po ba? Amen po. Ngayon pagkasama tayo sa ating pananalangin para po sa mga bata, kaya yung mga bata po dyan, tawagin po natin dito sa harapan. Siyempre, yung mga wala pa, huwag pinarap po natin, isama po natin sa ating mga pananalangin. Bigay po natin ang pagpapala sa mga bata. Taas po natin sila sa ating Panginoon. Yes, Lord, Ama, bukurin, papasalamat kami sa iyo. Yung namin, Lord, na kung gano'n mo kamahal ng mga bata ito, kaya hindi naman yung tinuturo sa amin. Lord, salamat dahil sa iyo naging kasiyahan sa amin. Maybe sa bawat isa, Lord, bukurin, papasalamat kami sa iyo sa buhay na binibigay mo sa kanila. Kaya, Lord, hindi, nagpapasalamat kami, tinataas sila sa iyo. Dahil alam namin, Lord, nung kikilalanin kanila at nabilang sa ating pagligtas. Ito lamang yung way, Panginoon, para sa iyo ng matanggap sa kanilang mga buhay. At ikaw patuloy na mag-iikan sa kanila, bibigay ng marunungan at kaalaman na kanilang mga kailangan sa kanilang paglaki. Ibigay na po sila, Panginoon, sa lahat ng mga kailangan, may dinibawat sa amin bilang mga guardian at mga magulang, pagpalain na po kami ng bawat sa amin. Muli, Lord, nagpapasalamat kami sa iyo sa buhay mga batang ito. Po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you po. So, yan, siguro medyo napagod yung mga bata, ano po? Buonti na dito sa harap eh. Pero yun nga, tayo patuloy sa ating gawain, tayo sa offering, tayo po magpapasalamat sa intention natin po, tayo po lalapit sa Kanya, habang kinuha po at magulog. Tayo po manalangin. Ama, salamat sa gaya ng aming ginawit, sa tulan yung pagmamahal sa atin. Kaya Lord, sa mga oras na ito, naway kami katanggap-tanggap sa inyo, Panginoon, ang lahat na aming ginagawa. Hindi ng bawat kalab namin ibibigay. Lord, salamat dahil sa mga bagay na ito, ikaw lang ang ibigay ng kakayahan para sa amin upang magkaroon ng mga bagay o material na bagay dito sa lupa. Kaya Lord, tanggapin niyo nawa ang aming kaloob, pagpalain niyo po ito, at tuloy na Lord na ma-enjoy namin ang pagbibigay para sa iyong gawain. Maraming salamat, Lord. Wala kang ikaw pwedeng sabihin, kundi salamat, Panginoon Jesus, sa inyong kabutihan at pagpamahal. Sa lahat ng inyong ginawa sa aming buhay, nagpapasalamat kami. Po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito po, no? So, sa ating mga announcements naman po. Yan, ating email or suggestion, request and concerns and appreciation. So yun nga, no, salamat po sa mga tao, yan, dahil sa ating mga announcements na yan. Yung mga nagbibigay po ng mga comments, concern. Actually, hindi po namin ito nag-take ng mga bagay, pero ito yung way para po ma-improve po natin mga gawain dito sa church. So, salamat po sa mga nagko-comment, mga nag-email sa atin at mga nagsasabi na yung ating email, siyempre, pateros.church@gmail.com at yung ating Facebook page, PEC Pateros Evangelical Church. Diyan din po yung okay magaganda, yung pinapost po natin gawin, kagaya po yung live po natin yan. At siyempre, lahat tayo birthday celebrants from December 29, 2024 to January 4, 2025. Pati po natin mga kapatid na mayroong mga birthday. Una po dyan sa ating listahan. Yan. Si Renina sa Bungay, January 2. At January 3 is mga Ben, yung sa barber. Tapos meron pa, hindi yung bago si Clark. Si Clark po, December 30. Yan. On the way yan eh. Medyo siguro. So, pati po natin lahat. Mga kapatid na magpala. Birthday na nila. Mag-celebrate na ng mga birthday. So, yun nga po. Kumustahin ko po kayo? Ayan. Kumusta po yung ating nakaraang Pasko? Mabuti po ba ating Panginoon? Ayan po. So, talagang siguro marami po tayo natanggap. Ayan. So, kami po, nagpapasalamat din po sa Panginoon dahil sabi nga, hindi naman po tungkol sa mga bagay na natanggap natin. Pero siyempre kung gano'n natin na-appreciate, na-acknowledge sa kabutihan natin Panginoon sa ating buhay. Po. So, panalo po tayo. Sino po mga nanalo dito sa mga raffle? Sino po yung napakaraming Christmas party natin Yan si Pastor, ang dami na. Para ako din po, para ang dami rin po natin meron po ako sa Lady na po, meron po ako sa Quezon City. Tapos nung nakaraan po, nasa Tagaytay po kami. Tapos marami po pong iba. Sabi nga, nabubuti po yun kasi nanalo po ako. Ibang klase po yung napanalunan ko.
Ang napanood naman ko lang po doon ay, rice cooker po na nagsasalita. Sige, opo, medyo kakaiba nga po, pero sabi ko, meron na palang ganun po. Nagsasalita po siya talaga at hindi lang po English yung kaya niya. Korean po siya. Pag nagsasalita pala, ano yung sa'yo? Ganun agad, yung sinasabi niya. Tapos pipili ka na kung anong klaseng pagluluto yung gusto mo. Tapos may notification siya kung ano yung ganyan. So naisip ko nga, sabi ko, ganun kabuting ating Panginoon. Sabi nga, ano ba yung gift? Sabi nga, the greatest gift na binigay niya sa atin. Yung diniscuss po natin kapatid na doon last week, na po yung kapanganakan ng ating Panginoon. Sabi nga doon, kung titignan po natin, hindi, sabi nga doon sa history na po, hindi po ito yung talagang season o yung araw, pwede natin i-consider yung kapanganakan niya. Sabi nga, kung titignan po ito is parang ito yung summer, mga ganun po, yung talagang mangyayari. Pero sabi nga, hindi na natin titignan yun. Ang mahalaga, meron tayo isang araw na sineselebrate para sa birthday niya. Dahil sabi nga, ito yung pinakamagandang regalo ng tanggap natin. Kaya yung sinabi ko, hindi lang ito nagsasalita. Yan. Marami po itong tinuturo sa atin. Hindi lang po isang language yung alam niya, marami po tinuturo ito. Pati nga yung language ng ating puso, alam po niya. So, purihin po ang Panginoon dahil, dapat focus tayo, dapat ready tayo. Yan, palagi. Dapat, salamat kasi narito tayo. Although medyo wala po siguro yung iba, busy sila. Alam ko naman kung paano mangusap ang Panginoon sa kanila para muli makasama natin sila sa ganitong gawain. No? At alam natin na ito yung isang pinakamahalaga po sa ating mga buhay. Kaya ready po ating mga sarili. Siyempre, mahilig tayo ng salita ng Panginoon. Focus po tayo rito dahil maganda po yan ang mahilig. Amen po ba dyan? Kaya ready po lang mga sarili. Tatawagin ko na ang ating import na pastor na galing po po sa Abra. Ating po yung pastor, Pastor Romeo Lazo, para pakaw po natin siya. Welcome po, Pastor. Good morning po. Good morning. So, yan po ngayon. No? December 29 at matatapos na ang 2024. Ang tanong, ano ang plano mo? Tanong mo dyan sa katabi mo, anong plano mo? Anong plano mo? Sumagot ba? Sumagot ba? Alam mo, ang pinakamaganda sa lahat is meron tayong plano. Diba? Palaging masarap magkaroon tayo ng plano. Ano yung plano mo sa buhay? Kasi pagka pinaplano mo lahat ng bagay, nagkakaroon ito ng magandang resulta. Sabihin nga po natin, resulta. Salamat po sa dalawa. Alam niyo po, nung last Sunday, wala po kami rito, nasa Abra po ako. Nasa Abra po kami, kaya na sila ng kapatid na doon. Ang hirap pala nung ko sa isang lugar, magsasalita ka, pero wala kang boses. Kasi po, kung nagpunta kami doon sa Abra, hindi ako makapagsalita kasi sinumpong po ko ng hika at wala talagang lumalabas na boses sa akin. Pero maganda po yung nangyari. Kasi nung linggo na nag-service kami, dami rin tao. Salamat dahil meron akong nakuhang import na nagsalita. No, alam niyo ba kung sino? Sabihin niyo nga po, sino? Ayan siya. Si ang aking may bahay, kung nagsalita noon, ang ganda po nung sinabi niya. Hindi ko po lahat naintindihan. Kasi Ilocano sinasabi. Sa Ilocano niya sinasabi niya. Yun na lang nasabi ko. Tapos, nag-intercede na lang ako, Lord, sana maintindihan ko po yung sinasabi niya. Na hindi ko talaga maintindihan. Ilocano niya eh. Puro Ilocano yung nandun eh. So, hirap na hirap akong makinig. Pero salamat sa Panginoon dahil maganda ko niya, ang naintindihan ko na lang, may regalo tayo si Jesus Christ. Yun ang pinakamaganda sa lahat, marinig natin, tama? Kahit na anong regalo ang nakuha mo, pag wala kang Jesus Christ, hindi ka pa rin masasatisfied kahit anong regalo mo tanggap mo. Kaya ngayon, ang tanong mo natin, ano ang plano mo? Ano ang plano mo? Meron mong isang storya na tatlong isda. Sino mo nakakakilala sa inyo sa tatlong isda? Tatlong klase ng isda. Ang pangalan po nitong isda na ito ay isa,
Ang pangalan niya ay si Plan Ahead, yung isang isda ang pangalan. At yung isda na pangalawa is Think Fast. Think Fast. At yung pangatlo ay yung Wait and See. Ito po yung tatlong klase ng isda. Isang araw, habang yung tatlo ay nagkakaroon po ng istorya, nag-uusap-usap silang tatlo, narinig nila, sinabi ng isang mangingisda na mangunguha siya ng isda, pupunta siya sa pond na tinitira nila, manguhuli siya ng isda bukas ng umaga. So, ginawa nito si Plan Ahead na isda, I am swim down the river tonight. Ngayong gabi nito, lalangoy ako papunta paalis dito sa fish pond na ito. Si Tim Pastor, sabi niya, alam ko ba, dumating yung panahon na yan, meron akong magandang plano na magagawa. At si Wait and See naman, sabi niya, ay, bahala na kung ano mangyayari. Tamat eh. Tamat. No? So dumating yung fisherman, kinabukasan. Si Plan Ahead, nakatakas na siya. Kasi gabi pa lang, umalis na siya eh. Wala na siya ron. Si Tim Pas, nahuli siya. Pero sa pagkahuli niya, nagano siya, mabilis kasi siya mag-isip, nagpatay-patayan siya. So ginawa ng mangingisda, kinuha siya, nakapatay, hindi na siya sa pan. So, ano naman natin, buhay siya. At ito naman itong si Wait and See, nahuli siya. So madaling sabi, ang nangyari sa kanya dahil nahuli siya, dinala siya sa palengke. Malamang siya sa inyo nakabili sa kanya. Pinagtat siya, ginawa sa inihaw. Paktay. Alam niyo po, may mga pagkakataon na ganyan eh. Meron ng danger na nag-aabang, pero hindi nagpaplano. Paano kaya ngayon? Sino po ba nakakaalam na anong nangyari sa akin sa 2025? Wala po, di ba? Pero, kung meron kang plano, merong magandang mangyayari. Kasi lahat ng bagay pinaplano. Sabihin nga po natin, plano. Tayo manalangin para sa ating pagpaplano. Panginoon, salamat. Dahil sa umagang ito, ipakita mo po sa amin ang napakagandang plano mo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Alam po namin, Panginoon, na sa sarili namin karunungan, sarili namin kaalaman, hindi kami makakapagplano na maayos. Kaya kailangan namin, Panginoon, ng karunungan at kaalaman na galing sa inyo para makapagplano kami ng maayos. Kasi ikaw mismo ang the great planner ng buhay po namin. Kaya hayaan mo, Panginoon, sa pamamagitan mo, na iyong mga salita, makita namin ang kagandahan ng nag-aabay sa iyong mga kagustuhan. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, the more na mag-aabay kami sa iyo, the more na makikita namin ang ganda ng gusto mo o disenyo mo, plano mo sa buhay po namin. Salamat po sa iyong Espiritu Santo na magpapaunawa at magpapainti sa amin. In Jesus' name we pray, Amen. So, alam po ninyo at marami sa inyo nagtiklaim nitong pangako na ito. Tingnan po natin. Basahin po natin ang Jeremiah 29:11. Sabi dito ng ating Panginoon, pagkat bakit kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga plano magtutulot sa inyo ng kinabukasan puno-puno ng pag-asa. Sino po gusto ng ganito? Yung meron nagpaplano sa iyo si kabubuti mo, mga bata, mga kabataan dito. Alam naman ninyo na yung tatay at nanay ninyo may magandang plano sa inyo. Siyempre ang nanay at tatay ninyo, ang plano nila sa inyo makatapos kayo ng pag-aaral. Tama? Kung meron po ba dito nanay at tatay na gusto niya anak niya maging tambay lang? Wala. Lahat ng tatay at nanay dito gusto niya anak niya makatapos ng pag-aaral. Bakit? Kasi alam niya kapag meron ka natapos, may pag-asa ka. So, puno-puno ng pag-asa pag sinabi na gusto ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng magandang pag-asa. At ang unang-unang ginagamit ng ating Panginoon, walang iba kundi ang ating mga magulang. Sila yung unang-unang na gagamitin na instrumento ng Panginoon para tayo ay mag-fulfill yung magandang plano. No? Iyan yung plano ng Diyos. Ang tanong, ano naman ang plano natin? Magandang plano ng Diyos eh. Para sa nabubuti natin. Sabi yan, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong kabubuti. So lahat ng plano ng ating Panginoon para sa ating kabutihan.
Pastor, ibig mo sabihin, kahit ngayon, medyo nahihirapan ako, maganda yung plano pa rin ako. Ganito pa rin. Bakit? Hindi mo alam kaya ka pa ginagawa na ganyan. Dadaling ka sa mas malalim, sa mas maganda na sitwasyon. Kasi pag hindi ka nasanay doon sa mga ganyang gawain, paano ka pang bibigyan ng mas mabigat na mga gawain na magiging daan para ikaw ay umulan? Lahat ng umasin sa buhay, pansinin po ninyo, si Ramon ang nag-umpisa sa mababa. No? Si Enrique nagsimula sa mababa. Grinom muna sila, pinatibay muna sila. Kaya kung titignan mo, lahat ng mga magagaling, lahat ng naging puro, nagsimula sila sa mababa. Bakit? Ito yung plano ng Diyos eh. Si David, nag-umpisa pa kagad na naging hari si David. Alam mo na si David, nag-alaga mo na ng mga hayop. Kaya si David sanay sa mga kahayupan. Noon nag-aalaga siya ng mga hayop. So ibig sabihin, lahat nagsimula sa mababa. At itong mga nagsisimula sa mababa, ito yung mga nakakaranas sa maganda. Kasi nagkakaroon ng magandang plano si Lord. No? Mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Gusto naman palaging meron tayong hope sa lahat ng ginagawa natin. Ang tanong, ano naman ang plano natin? Kasi plano ng Diyos na eh. Bigyan tayo ng ikabubuti natin, magandang kinabukasan. Ano naman ang plano natin? Ang gusto naman ng Lord, magplano tayo, tingnan natin, letter A, ayan. Gusto naman ng Lord, i-plano natin na maging prayerful tayo. No? Pakibasa po. 1, 2, 3. Teka po. Nagkalusal ba kayo? Yung nagkalusal mong basa, yung nagkalusal. 1, 2, 3. Ayun. Sabi nga dito, kapag yung plano ng Lord nangyari na, ito, kaya pala ibibigay ng Lord, kasi ito ang magiging daan, lalo tayong tumawag sa Kanya. Mga bata, wala yung nangyari sa magulang. Kapag meron kang nakukuha magandang inali at itatay mo, hindi mo palagi kang laging tatawag, lalapit, at hihingi sa Kanya. Ganun din ang gusto ng Lord. Damo na meron kang natatanggap sa Kanya, damo na dapat lumapit ka sa Kanya. Tama? Hindi mo pwede na. Nakatanggap ka naman, tapos i-date-mahin mo pa rin. Parang ganito, naramdaman mo na nag-church ka. Halimbawa lang ha, itong buong isang taon na ito, nagsimba ka, pansinin mo, isipin mo mabuti, i-analyze mo, buwan na nagsimba ka, panay ka nagsisimba, meron ka nagtitang nangyayari? Meron ka magandang nangyayari? Salamat po sa 5. Ulitin ko, nung palagi nila nagsisimba, halos wala kang object, may maganda bang nangyayari? Meron. Kaya sabi mo sa katabi mo, kita mo na? Kita mo na? Meron eh. So, tamo na dapat maging prayerful tayo. Ang tanong, itong papasok na taon, pinaplano mo ba na mas maging prayerful ka o kontento ka na kung ano yung pinagagawa mo ngayon? Ako po, personal ng opinion ha, ako nakikita ko kulang na ako sa prayer. Kailangan ko pang manalangin. Kailangan po natin. Huwag tayo magkaroon ng kontento na tayo kung meron tayo. Isipin natin, ano kaya yung magagawa mo pa? Ano pa kaya yung mahihiling ko kay Lord? Meron kang kasama sa trabaho na itong taon ito hindi nakalapit kay Lord. Hindi mo na sabihin ng salita ng Diyos. Pwede tayo maging prayerful. Pag-pray natin, Lord, itong taon na ito, ilalapit ko siya palagi sa inyo at babahagi ng inyong salita. Maraming mga tao hanggang sa paligid natin sa panahon natin ngayon, mapapahaba. Palagi sinasabi ito, mapapahaba. Ang tanong, isinasama ba natin sila sa prayer? Sinasama natin sa prayer? Sana. Kasi, hindi mo na masira, natatakot ka. Hindi mo pa may pag-pray. Pero dapat two-way. Ano two-way? Ipag-pray mo na makakilala siya sa Panginoon at ipag-pray mo na ikaw ang gamitin para sa tao yan. Mas masarap mo pakiramdam mo. Pag ikaw ang ginamit na mayroong taong naligtas, ikaw ang ginamit kaysa ibang tao. Sa totoo lang po,
Ang sarap mo ng pakiramdam pag may palasyeran, tumanggap, at pag yung patutuloy sinabi, salamat na lang. Ginamit ito ang Panginoon si kapatid na dada, nakilala ko Panginoon. Di ba? Salamat na lang. Kahit nasa New Zealand ako, nakapagbahagi ako, mayroong nakakilala sa Panginoon. Di ba ang sarap ng pakiramdam mo? Kaya sabihin mo sa sarili mo, babalik pa ako sa New Zealand. Marami pang brother susunod. Ibig sabihin, makikita mo, ang sarap ng pakiramdam kapag meron kang nahabahaginan. Kaya lang, hindi natin makaya ito sa sarili natin lakas. So, paano gagawin natin? Mas maging prayerful tayo. Sa totoo lang po, lahat po tayo dito, bunga lang ng prayer. Bunga lang po tayo lahat ng prayer. Ako naniniwala ko lahat tayo bunga lang dito ng prayer. Meron nag-pray para sa atin, para makakilala sa Panginoon. No. Ibig sabihin, damo na tatawag tayo, lalapit na tatalangin tayo, mas pagpapalaan tayo. No? Huwag tayong magkasunod sa tinatawag na tira-tira. Gusto pa rin yung tira-tira lang? Mas maganda kung ikaw yung person. Ikaw yung una. Di ba? Kasi minsan may nangyari ko sa akin, punta kami sa kapatid ko, doon sa Cavite. Yung kapatid ko po medyo kami natin nakakaangat sa buhay. Kaya ko naman natatandaan ko din. Nagbigay siya ng mga para sa kanyang mga kapatid. Huli kami dumating. Kaya matira sa amin, tira-tira. Pero kahit na tira-tira, okay pa rin. Kaya lang, nung nakita ko yung mga unang dumating, yung excited na pumunta doon, sila mas maganda yung nakuha. So, ibig sabihin tayo pala, kailangan maging prayerful tayo at excited tayo na lumapit sa ating Panginoon. Kasi kapag excited ka, mararamdaman naman ni Lord yan eh. Again, hindi naman tayo lalapit para dun sa matatanggap natin. Dapat, kaya tayo pumunta ron, kaya tayo lalapit sa ating Panginoon kasi love natin siya. Kasi si Lord, nung binigay niya yung buhay niya sa atin, nung namatay siya sa krus, ginawa niya ito dahil mahal niya tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Mahal ka ni Lord. Kaya pumunta siya rito dahil mahal niya tayo. Hindi dahil sa kung ano pa man. Kasi hindi na naman niya kailangan ng glory yung parang sa langit. Glorified na siya eh. Diyos siya eh. Hindi na niya kailangan matutusin. Pero, ang nag-motivate sa kanya para bumaba, para ipakita, iparana sa atin na mahal na mahal na mahal niya tayo. Kaya hindi ba dapat maging grateful lang tayo dahil napakabuti ng ating Diyos at mahal na mahal tayo. Tayo yung mga anak. Ginagamit para yung sasabihin ito. Dapat maging grateful tayo dahil nandiyan yung mga magulang natin na palaging ginagawa ang lahat ng bagay dahil mahal na mahal ang bawat sa atin. Kaya ako para sa akin, kung buhay pa ang nanay at tatay mo, huwag kang mangingi o huwag kang ngayon sabihin sa kanya, I love you. Mga kabataan, huwag kayong mahiya na sabihin sa inyong magulang, I love you. Kasi bakit gano'n, no? Parang ang corny magsabi sa magulang. Huwag natin gagayahin yung yung pagpupunta sa wawangin. Nay! Tay! Ngayon ko lang sasabihin sa inyo ito. Kasi nakikita na yung sumay. Love na love mo kayo, Nay! Tay! Hindi mo pag nandun na sa wawangin. Pag wala na sa wawangin. Nay! Tay! Love mo kayo. Wala na ka sa wawangin. Dapat palagi nga, alam nyo ba, mga nanay tatay, palagi ko sila sa akin ito. Di ba ang sarap sa pakinig natin? Pag yung anak natin, sinasabi sa atin, daw tayo, iba ang pakiramdam mo. No? Iba ang pakiramdam ng nanay at tatay pag narinig yung word na magic word na I love you, Daddy, I love you, Mami. Ang sarap ng pakiramdam mo. Nung kahit pagod na pagod, nawawala yung pagod. Bakit? Kasi ano mo eh. Kaya mo pag tinanong yung nanay at tatay, wala ba na pag tinanong yung nanay at tatay, bakit ayaw pa punin yung mamatay? Hindi para sa kanila eh. Hindi pa nakakatapos yung anak ko eh. Hindi ko pa nakikita yung magandang buhay ng anak ko eh. Pag okay na yung mga anak ko, okay na ako. Hindi niya mga anak. Ewan ko lang kung
na-realize niyo mga anak? Yun talaga na ng magulang. Kahit mawala na sila, basta nakita na ng maganda, nasa magandang kalalagayan na yung anak nila, okay na sa kanila. Kaya take note, mga nanay at tatay, ang pinakamaganda na pwedeng mangyari sa mga anak natin ay maging anak sila ng Diyos. Kaya tayo mga nanay at tatay, tungkulin natin na palaging bahagi sa kanila ang tungkol sa sinasabi ng salita ng Diyos. No? Kasi makakamtaman nila ang buong mundo kung mapapaliwala ng ang kanyang kaluluwa, sila ang pinakakawawa sa lahat. Kaya tayo nanay at tatay, responsibilidad natin ang ating mga anak. Sabi sa Mateo 7:7, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan. Mismo ang ating Panginoong Yesus ang nagbigay niyang salitang yan. Siya mismo yung encourage na patuloy tayong humingi at bibigyan tayo. Patuloy nating hanapin ang ating Panginoon. Kumatok tayo at tayo pagbubuksan. So sana, itong taon na ito, maging plano natin, mas maging prayerful tayo. Mas maging prayerful tayo. Kasi nung gusto ng ating Panginoon, plano niya magpalain tayo. Kaya lang, dapat plano din natin na sumunod at tumapit patuloy sa Kanya. Pangalawa, na gusto ng ating Panginoon, lalo natin siya hanapin. Lalo natin siya hanapin. Jeremiah 29:30. Pwede po, pakibasa? 1, 2, 3. So, paano daw natin hahanapin ang ating Panginoon? Buong puso. So, paano mo gagawin yan? Paano mo gagawin yan? Joshua 1:8. Tingnan natin. Huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yan, araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana ang matagumpay ang iyong pamumuhay. Sino may gusto ng ganyan? No? Maging masagana itong taon mo. Palagi natin kailangan kayo, hindi nakukuha sa kanta yan. No? Bagong taon ay magbagong sumagala. Hindi mo makukuha sa kanta lang yan. Kailangan mayroong application. Kailangan gawin natin. Kung taon na ito, kasi 20 na po tayo, makikita na tayo malamang next year na. Next year na. Ang tanong, ano ngayon yung plano mo patungkol sa pagsaliksik? Paglapit sa ating Panginoon. Dapat mag-set talaga tayo ng time. Sabihin nga po natin, mag-set ng time. Salamat po sa dalawa. Ulitin ko po, dapat mag-set tayo ng time. So pag nag-set tayo ng time, ibig sabihin gusto mo lalo pang isip yung gusto ng ating Panginoon. Kasi, saan mo makikita yung gusto ng Diyos? Walang iba kundi dito. Hindi mo makikita yun pag nakatambay ka dyan. Hindi mo yan makikita doon sa pag makipag-chismisa ka dyan sa labas. Hindi mo makikita yan sa eskwelahan. Makikita mo yan sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap. Lumapit tayo ngayon. At ang unang panalangin natin, Lord, gusto ko pong mauhaw sa iyong mga salita. Lord, gusto ko pa lalo pang lumalim ako sa iyong salita. Dapat prayer natin yun. Kung ngayon nag-devotion ka ng 2 minuto, dahil nagmamadali ka, abay dapat magbigay kayo ng oras ngayon sa panahon ito. Hindi mo ba napapansin, malapit ang dumating ang ating Panginoon. Nandiyan mo yung mga sign na nangyayari sa Israel. Kasi pinakaalam po natin yung ginagawa sa Israel. Sila po yung pinaka-pattern. Malapit ang dumating. Kaya lang, paano naman yung ibang tao na wala pang kaugnayan kay Lord? At makikita lang natin yung kalalagayan nila kung lagi natin isisik yung kanyang mga salita. Hanapin natin. Huwag tayong magkasya dun sa yung ganito. Okay po, huwag tayo nito. Pero mas maganda pag uwi nyo ng bahay kasi mas mai-enjoy mo pag ikaw mag-isa sa kasilod. Mangungusap sila sa pamamagitan ng kanyang mga salita. No?
mag-seek tayo, pilitin natin, hanapin natin. Ano nga ba yung gusto pa ng ating Panginoon? I-develop natin yung daily devotion natin sa Word of God. No? At then, no, hindi lamang ito dinadagdagan natin yung knowledge natin, kundi kung paano natin i-apply ito. Paano gagawin natin? Ano iba yung instruction ni Lord? At sabi ko yung sa awit, 119, tignan po natin. Sabi nito, ang lahat ng mga utos na sa aking binigay, palagi kong babanggitin, malakas kong isisigaw. Ano yung sabihin niya? Ang lahat ng utos na sa aking binigay, palagi kong babanggitin. Ano yung sabihin niya? Ang ibig sabihin po niyan, kahit saan ka nandun, palaging nag-i-inject ka ng salita ng Diyos. Paano kagaya po mamaya? Ako po personally, mamaya, pupunta po ako ng Marikina. No, na-invite po ako. Kung pupunta po sa Marikina ako, hindi ako papayag. Parang yung sinasabi sa inyo eh. Hindi ako papayag na pupunta ako doon na hindi ako makapagsalita ng Word of God. Kilala na ako ng mga kabats ko. Hindi ako pupunta dyan kung pupunta gagawin natin, mag-iinuman. Hindi ako pupunta dyan. Hindi ako pupunta. Basta bibigyan mo ako ng stop na magsasalita ako. Kahit 10 minutes to 15 minutes lang, okay lang sa akin yan. Ang mahalaga, palagi kong babanggitin, malakas kong isisigaw ang iyong mga salita. Dapat maging motto po natin yun. Kasi yung po yung kunin natin, ibahagi yung kanyang salita. Kahit saan tayo pumunta. Hindi ko sinasabi na wala ka, lalo na kung magpapaseminar ka, pwede ka naman mag-enjoy ng salita eh. Pwede ka mag-enjoy ng salita na bago ko sa salita ng Diyos na hindi nila napapansin, nagbabahagi ka na pala. Actually, yung ginagawa ng Jesus Christ eh. Di ba, kukwentuhan muna, mga tao, nakikinig, pagkakwento niya, ipapasok na yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi kinakikunin mo muna yung attention ng mga tao. Pag nakuha mo na yung attention ng tao, ayan na, babanggitin mo na. Isisigaw mo na yung salita ng Diyos. Verse 40, nagagalak na susundin ko iyong kautusan, higit pa sa kagalangang dulot nitong kayamanan. Alam niyo po, dito po lumalabas, na lahat ng yaman dito sa mundo, kahit magkaroon ka, darating ng time, hindi ka masisiyahan. Totoo po yan. No, imbes ko na nasabi sa inyo ito. Yung mga mayayaman, hindi ko sinasabing lahat ha, isa na po yung sinabi ko namin sa inyo, si Rockefeller. Napakayaman niya sa Amerika during those times. Nung siya interview, sabi niya, may mahihiling ka pa ba? Ang sabi niya, more. More kayamanan. Ano ibig sabihin? Ang tao, kahit na meron kang lahat ng bagay, pero kapag wala ka sa Lord, meron ka pa rin nahanapin. Bakit? Kasi merong vacuum dito sa puso natin na tanging si Lord lang ang pwede mag-satisfy, magbigay. Tingnan po niyo. Sa ating mga Thanksgiving, kaya kasi ba yung Thanksgiving natin? Yung isa, ang bigat ng nangyari sa akin, napakalaki kung titignan mo. Compare mo na sa isa na kapraso lang, pero satisfied siya. Nakakapasalamat siya. Bakit? Isang ibig sabihin, si Lord ang nagbibigay ng satisfaction sa tao. Siya'y nagbibigay talaga ng totoong kagalakan. Kaya magugulat ka, kung isa, wala nga, napansin po ninyo, ako kasi nangyari mo sa akin eh. Merong isa yung patotoo, sabi ko, ang bahaw ng mga kaligayahan, yun lang, masaya na siya. Pero nung tumagal ang panahon na na-realize ko, oo nga, ano, hindi yan dahil sa laki ng nangyari sa'yo, kundi kung paano mo ina-analyze o paano ka sinasatisfy doon sa akala mo maliit lang, pero malaki pala sa ibang tao. Di ba? Kung isang tuwa tayo, ang sarap itong handaan, mayroong lechon. No? Sa inyo, isang mga handaan, mayroong lechon. Pero bakit ito sa iba? Di ba? Meron ng pritong galunggong masaya sila pamilya nila. Bakit? Sino kasi nagbibigay ng satisfaction eh. Kahit na anong gawin mo, kahit ang dami pang lechon dyan, pwedeng hindi ka masatisfy. Bakit? Bawal sa'yo, high blood ka. Diba? Ang daming ice cream.
Eh ako, sa totoo lang, kahinaan ko po yung ice cream. Ayun, alam niya nila Irene. Pag mayroong ice cream dyan, kahit hindi mo na kung saan pa kainin ng iba, basta mayroong ice cream. Eh kahapon, nagpa-sugar ako. Ang taas ng sugar. So ngayon, kahit na mayroong ice cream, hanggang tingin lang ako. Ang taas na ng sugar ko. Pero pag bumaba, pwede naman balik. So may gano'n yun. So ibig sabihin, pwedeng masasarap sa tingin mo yung pagkain, pero hindi ka masasatisfy. Kasi unang-una, natatakot ka eh. Sino mo rin yung high blood na? Buhat ng pagkatapos itong Christmas. Tumaas yung dugo mo. Ibig sabihin, hindi kayo nagpapatingin. Hindi kayo nagpapabiti. Yan din yung alam. So bakit ako talaga ako magpapatest ng sugar eh. So kung si Manny, bigla ako tinis eh. Tuloy, hindi ako makakain ng ice cream. Natatakot tuloy ako. Ang taas ng sugar ko. Ang taas ng sugar ko. Tinis lang ako kagabi. Kaya nung kakain, nung pagpas ko ng rin, may ice cream. Sarado ka agad. Baka matukso eh. Baka matukso kayo, mayroong ice cream eh. No? So, ibig sabihin sila na magbibigay ng satisfaction. Ewan ko, meron mo bang ice cream dito na ano, non-sugar? Meron po. Ayun, saan nandun nakakabili doon? Well, sa akin doon mamaya, buti na lang nandun ng kapatid na doon. Makakakain pa rin pala, kala niyo ha? Kala niyo ha? Meron pa lang ano? Kung merong non-fat, may non-sugar, pero kaya hindi naman ang pampatalis na yun. Baka yung ano, yung sa honey. Anyways, tuloy natin. Tuloy natin. Ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo ng aking maunawaan pagbubulay-bulayan ko yun. So, the more na mag-aaral tayo ng salita, the more na maiintindihan natin maunawaan. Pag less ka nag-aaral, less din malalaman mo. Madali ka masway. Di ba? So pag madali ka masway, saan ka mapupunta? Kaya pala sinasabi, isip natin lalo si Lord. Para lalo natin siya makilala. Para lalo natin makita yung mga tuntunin. No? Doon, hindi ko makakalimutan, sisip mo mamaya yan ha. Yung sa ice cream ha, hindi ko makakalimutan. 16. Sabihin mo ba ito sa inubos akong nalulugod? Iingatan sa puso ko upang iyo'y di malimot. So, ibig sabihin yung salita pala ng Diyos, kailangan bigyan natin talaga ng time. Bigyan talaga natin ng panahon. Kasi sabi yan, para hindi natin makalimutan, ingatan sa puso natin. At ito po ang isang sign na talagang tayo nagmamature na. Kapag ikaw ay nag-e-enjoy magbasa o magbulay-bulay ng salita ng Diyos, indication po yan na talagang tayo ay nag-grow sa ating pananampalataya. Kasi pag hindi ka nag-e-enjoy sa salita ng Diyos, malamang may injure ka. Take note of that. Kailangan mag-enjoy ka sa salita ng Diyos. Kasi pag hindi ka nag-enjoy dyan, ikaw ay mai-injure. No. Kaya sinabi dyan, iingatan ko ang iyong mga salita. Pero teka, bakit ba kailangan talagang ingatan ang kanyang salita? Bakit ba kailangan alam na alam natin ang kanyang salita? Bakit kaya? Papasok sa pangatlo. Kasi kailangan ibahagi natin ang salita. Kasi paano mo ibabahagi ang isang bagay na hindi mo alam? Tama ba? Paano mo ibabahagi ang isang bagay na hindi ka naman nag-enjoy? Kasabi mo sa isang tao, uy, dapat nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Ang dami mo matutunan. Tapos pag tinanong mo, ano ba mga natutunan mo dyan? Basta basahin mo. Hindi naman natutunan. Ang ganda lang sinasabi mo sa, ang ganda. Ano ba natutunan mo? Makikita mo, magiging malinaw ang iyong mata. Ha? Ano na rin ba yan ang iyo? Meron lang yung silang nag-ano sa mata para maging malinaw. Tapos hindi ano na talaga ako, binago na Lord. Teka, paano naman binago? Ano sabi mo, kita mo naman itsura ko ngayon? Pumayat na ako.
Nakakapayat yan. Bakit? Basta! Ganyan ba sasabihin natin? Kaya sa akin ganun dyan, at tinanggap ni Jeremiah ang salita ni Yahweh, sabihin mo sa lahat ng mga dinagbihan sa Babylonia na ganito ang sinabi ni Yahweh tungkol kay Semanias at Nehemiah. Nagpahayag si Semanias, gayong hindi ko naman siya isinugo at pinaniwala kayo ng sa isang kasinungalingan. Dahil dito, parusahan ko at ang kanyang mga salin. Dahil hindi na niya masasabihin ang kasabi ng pinagkakaroon ko sa aking bayan sapagkat nagpapahayag sa pag-imagsip laban sa akin. So kaya pala sinasabi ng salita ng Diyos sa atin na kailangan namnamin natin, basahin natin, gamitin natin. Dapat maging lifestyle natin ito. Bakit? Ibabahagi natin ito. Simple-simple. Ewan ko na kung sino yung nakaranas sa inyo dito. Pagkakain kayo sa isang gathering, kakain na yung lahat ito, biglang nag-winto ka tapos nag-pray ka. Anong iisipin ng mga tao sa iyo? Ang isipin ng mga tao sa iyo? Ano to, religious to. Di ba? Sabihin ng ganyan. Lalo sa ano, tapos yung isa sa subo na napasa, ay, pray pa pala. Pero, nakakalakalala sa kayo gano'n. May nagpuntahan mo ako na gano'n. In-invite ako. O, hindi ka kaya na kami gano'n. Yung isa, yung walang gutom na siguro kasi 1:30 na eh. So, sa bagay, medyo kasalanan ko rin, hindi ako dumating eh. Ako pala yung magpe-pray, hindi ko alam. Yung isa nagsubo na, magpe-pray pa lang. Tapos, Lord, binalik yung pinakain. Ano yung ibig sabihin? Ang ibig mong sabihin, tayo po, ating mga natutunan sa salita ng Diyos, hindi po tayo nagkakasya para sa sarili na natin. Ibabahagi natin ang salita sa ibang tao. Paano paraan? Sa pamamagitan yan, pinakitang gano'n, para makita nila na tayo, palagi nating pinagpapasalamat kay Lord lahat ng biyaya na natatanggap po natin. Sino mo naniniwala nito na dapat pinagpapasalamat natin kay Lord? Lahat ng biyaya na natatanggap natin. Sino mo naniniwala nito? Salamat po. So kung naniniwala ka, sino mo naniniwala sa buong taon nito pinagpala sa Lord? So, yung nagsabi ng amen, pwede bang matawag ko ngayon dito para magpatotoo kung gaano po kabuti ang Diyos? Yung nagsabi ko ng amen. Sige po, meron ba? Sige, huwag po kayo mga ano. Kasi hindi po tayo nakapag-Thanksgiving, ito po yung pagkakataon. Ipagpapasalamat natin kay Lord ng isang taon dahil 29 na po ngayon. Sa susunod na pag nagpasalamat ka ng 2025, ibang taon na po yun. Sige po, meron. Pasalamat. Sige po, totoo po ito ha, baka narinig po kayo. Sige po. Magpapasalamat kay Lord. Sige, yan. Pero pa, siya. Salamat po ako sa Panginoon. Kasi, ang dami ko mga pagsubok at nagalang ko namin ngayong tao. Pero, magpapasalamat ko lang. Dahil po ako sa Panginoon kasi, at the end of the year po, buong pa rin po ang pamilya ko. Lang po, maraming salamat po. Sige po, meron pa po. Magpapasalamat. Kasi matatapos po yung taon na kailangan namin magpasalamat. Sige po, meron pa. Sige. Ako po yung nagpupuring nagpapasalamat sa Panginoon sa buong isang taon, sa patuloy na nagbibigay niya ng magandang kalusugan at saka ng lahat ng biyaya na natatanggap nating lahat. At saka salamat sa Panginoon na naniniwala ako na yung nandito tayo ulit bago mag-end ang taon, malaking biyaya sa Panginoon. Ibig sabihin, pinagpala na tayo. Tayong lahat. Saka, ayun, salamat din sa Panginoon na ito kasing year na to na nag-retire si Olan sa trabaho. Noong una, parang nag-iisip ako, sabi ko, magre-retire na, hindi wala nang work. Pero, purihin ang Panginoon kasi yun nga, na yung ginawa mo nung ikaw ay bata pa or nung kabataan mo, lagi natin tandaan, lalo na sa mga kabataan, na kung ano yung ginawa mo noon, kung nagpabaya ka, ano kaya ang dadanasin mo pagtanda mo?
prayerful tayo, pero dapat din may gagawin din tayo kahit nananalangin tayo sa Panginoon. Kahit kasi manalangin ka ng manalangin, kung hindi ka naman din tutugon sa kung ano yung plano ng Panginoon, eh wala din, di ba? Kaya sa mga kabataan ngayon, masasabi ko lang kung ano yung gagawin niyo hanggat bata kayo. Yung result nun, mararamdaman niyo pagtandaan. Kaya piliin niyo na lang na gawin yung tama. Kaya purihin ng Panginoon kasi patuloy siyang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan kahit masabing simple pero talaga namang pinaghirapan mo din yun nung ikaw ay bata pa. At ngayon, salamat sa Lord kasi yun nga, kahit simple lang pero masaya tayo dahil yun ay biyaya ng Panginoon. Ayan. Salamat po. Tawag na si Maki. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako nandito po ako una-una dahil nagpapasalamat po ako sa Panginoon ng Diyos dahil ngayong buong taon maraming struggles man physically, financially. Pero nandito po kami, ako at ang pamilya ko, nakatayo pa rin po kami, nakasimpa pa rin po kami. Kasi maraming blessing pa rin po talaga ang patuloy na tatanggap namin. Kaya nandito po ako, nag-grab po ang opportunity para ma-highlight po ang kapurihan po niya, ang kapurihan po namin sa Kanya. Ma-highlight po lahat ng blessing na pinagkakaroon niya po sa amin. Higit sa lahat. Ma-highlight po ang pagkakataon, nagkaroon po kami ng pagkakataon kapag lingkod po sa inyo. Papasalamat din po kami ngayong taon dahil ang anak ko naging part ng music ministry. Salamat po kay Pastor Don. Ganun din po, ang salamat po sa lahat ng bumubuo ng music ministry. Sana po huwag po kayong magsawang ang lalo pa po kaming pasiyahin or higit sa lahat mapurihan po ang Panginoon bago po mag-preach si Tito or kung sino man po mag-preach para po mas lalo po maantig yung kalooban ng bawat isa. Malaking bagay po kasi yun bago po mag-preach, kumbaga parang mas lalo pa po nang-motivate yung isa. Ganun din po, salamat din po at nagkakaroon po ako ng pagkakataon na may pamahagi ng blessings na pinagkakalob po sa amin sa mga taon. Sana po ma-inspire po lahat ng mga tao na hindi po may nagkakaroon ng malaki o maliit, pero hindi po sa material things lang po yun. Yung pong halaga na pinagkaalok po sa ating makapagsilbi. Po kong instrumento, salamat po. Ayan po. Thank you, Lord. Ngayon pa po, na gusto kong pasalamat. Ayan, gusto ko ito eh. Ayan po. Magandang umaga po. Una-una po nagpapasalamat po kay Lord. Kasi sa totoo lang, sinalubong ko talaga itong 24 na hindi maayos yung kalusugan ko. Nasa ibang bansa ako. Talagang, last week na November, nagkasakit po kasi ako sa ibang bansa. Halos di na ako nakapagpadala, di ko na nasuportahan yung pamilya ko. Halos pauwi na ako ng pamilya ko. Halos pauwi na ako ng apo ko. Kasi nga, hindi na nga po ako nakapagtrabaho. Tapos, kaya pagpasok ng January, hindi pa ako fully recovered. Nakiusap ako sa amo ko na magtrabaho kahit as a labor, pero yun nga, buti nga po pumayag. Tapos hanggang sa nagtuloy-tuloy po. Hanggang sa habang nagtatrabaho ko, nararamdaman ko nga po na fully recovered na ako. Ayun, salamat po kay Lord at yun, hanggang ngayon na nagtuloy-tuloy, guminawa yung pakiramdam ko po na fully recovered na ako at ngayon kasama ko yung pamilya ko na magpasko at magbabagong taon. Yun lang po. Salamat po. Ngayon pa po, na gusto kong pasalamat kay Lord. Sige, Jack. Una po salamat ako kay Lord dahil sa kalusugan na ayaw pa sa aking pamilya, sa ating lahat, sa aligtasan ng bawat isa. At saka doon sa temple na tumatayo, Perdalan, lalo na nung nasa-uwi ako ng probinsya, ang daming hindi ko inasahan nangyari.
parang napalayo nagkasunod na hindi na makakapag-church kasi kailangan pasok. May mga taong nandoko sa akin. At thankful ako dahil pinaglinaw ng Panginoon yung pag-iisip ko na hindi na dapat gawin pa ng hindi maganda yung mga tao yun. At saka thankful din ako dahil mayroong online na may mga online na nagawain tayo. May mga panahon na hindi nakakapag-church, nakakasunod na ako sa devotion na sinesend ni Pastor. Yun na yung nagiging ito na nakaramdam ko na takot ako na baka tuloy na ako mapalayo sa Panginoon. Kasi parang nilalaman ako ng galit, ng pag-alala. Pero thanks God, pinag-inom niya ako, bigyan niya ako payapaan. Yung pinaka-blessed na nagagawa ko ngayong taon na ito. Bukod doon sa kaligtas ng pamilya at saka buo kami. Tsaka nung nagpasko ako lahat kami nasa trabaho, walang labasan, kailan lang nakalabas, 27 lang. At kasabi ko sa mga kasama ko, sila nagsasabi, nagsisentimento sila na malungkot ka dahil nagpasko sila lahat kami nagpasko sa trabaho. Pero sabi ko sa kanila, mas blessed pa nga tayo dahil may Pasko, may income tayo. Yung iba dyan nagpasko, nasa ospital, nasa kalsada lang, nasa presinto, yung iba wala na, iba nasa lamayan, tayo nasa bayad tayo. Kaya dapat magpasalamat pa nga tayo. Yun lang po, tsaka maraming sa gantis po sa lahat. Sige po, meron na. Ako, Clark. Marami na po ipapasalamat ngayong taon sa dami po na nangyari, especially po sa family ko, in terms po sa health. Pero despite naman po lahat ng pinaka-pinapasalamat ko is the year, healthy pa rin kami. Celebrate kami ng event na kompleto, saka may year, kompleto kami. Pinaka-pinapasalamat ko po is kaya nga po, despite sa lahat na pagsubok, nakasurvive kami ng another year, salamat kay Lord. At mag-end din taon na masaya kami. Kaya ayun lang, lesson lang na natutunan ko rin this year kahit anong mangyari nga naman or kahit anong challenges ma-face natin. Huwag pa rin nagkakalimutan na at the end of the year, kompleto tayo, masaya tayo, at sinasalamin natin yung Pasko at New Year. Saka sa akin din, kasi birthday ko na bukas, kaya mas salamat ko po. Kaya hindi na ako tingin ko, kasi birthday na po bukas. Hindi, okay na po. Alam mo, pagpapasalamat yung bago yung motor eh. Sige po, meron pa ako. Ayan, Ate Ren. Ako po yung nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Unang-una po sa kalakasan, kalusugan. Hindi po limit sa lahat na meron po akong nararamdaman na sakit. Pero purihin ng Panginoon kasi kahit na meron ako noon, hindi siya naging hadlang o hindi yun naging pabigat para sa akin. Kasi sabi ko nga, hindi man natuloy yung operation ko last year, pero recently lang, may natinat akong gathering na nagsabi sa akin na tutulungan niya ako. Mas madali daw yung proseso, kaya alam ko na doon pa lang, meron at meron ginagawa yung Panginoon sa buhay natin. Kaya nga, sabi ko, kahit na meron ako neto, hindi ako nakaramdam ng kahit na anong sakit, hindi ako nakaramdam ng kahit na anong paghihirap, at hindi rin siya naging hadlang kahit sa trabaho ko. So, lahat parang normal lang. Nasa akin lang kasi there are times na nagkakaroon ako ng insecurity. Pero nandun si Lord na sinasabi niya sa akin na yung bagay na yan, hindi ko yan binigay sa'yo para ibaba ka. Yung bagay na yan binigay ko sa'yo kasi gagamitin kita para i-highlight yung kabutihan. At ito yung magiging kalakasan ko kasi alam ko na kahit na meron ako neto, si Lord laging nandyan naman eh. Hindi niya ako pinababayaan.
Kaya, ayun, yun yung unang-una kong pinagpupulit yung nagpapasalamat. Tsaka, yung sa pamilya, kasi maraming pinagdaanan, pero sabi nga at the end of the day, nandun pa rin yung buo kayo, nandun yung love, respect, tsaka yung bonding ninyo sa isa't isa. Kaya ko po rin magpapasalamat ako sa mga blessing, buong taon, kahit na there are times na parang sakto, pero kahit kailan hindi niya kami pinagkulang. Kaya sabi ko, kahit anong maranasan namin, masaya kami, malungkot kami, meron, wala, may sakit, malusog, magpupulit, magpapasalamat kami. Kasama ko yung buong pamilya ko. Kaya maraming salamat. Ang lahat ng kapulihan at pasasalamat tayo kay Lord naman. Sige po, ngayon po na si Bunso. Ayun, bago po yung lahat, gusto ko lang pong magpasalamat sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay ng blessing dahil sa unexpected blessing. Lalo na po sa taon na ito kasi talagang wala po sa plano yung mag-aral po ulit ako kasi parang almost 4 years akong tumigil ng pag-aaral kasi nagkaka-conflict sa financial dahil na sa kung ano yung style ng buhay namin nung dumating yung pandemic. So, talagang may ginamit si Lord na tao para magpatuloy kami. Tulog din ng prayers na talagang sabi nga kung will ni Lord na mag-aral ako ulit or magtrabaho, talagang siya yung pumilos. So, talagang si Lord yung sumagot, which is malaking answered prayer lalo na po sa akin na gusto ko din makatapos ng pag-aaral. Though, isa din conflict po sa akin bilang estudyante na ngayon na hindi ko man ginusto yung course. Pero sabi nga kung si Lord yung naglagay sa akin, siya din yung tutulong sa akin sa kung ano yung naharap kong course ngayon. And sa family naman po, nagpapasalamat kami kasi unexpected blessing din po yung mga dumadating na, lalo na yung sa e-bike, yung hindi namin in-expect yung e-bike na ibibigay ni Lord kasi yun nga, parang financially, hirap na hirap po kami. And yung lalo na po yung isa pa po, yung ngayon lang is yung motor ng kuya ko na parang sunod-sunod yung blessing before mag-ending year na hindi talaga namin in-expect na talaga ipagkakalaw ng Diyos. So sabi nga hindi man kami ganun kapag financially, pero si Lord ang nagpo-provide ng mga pangailangan namin. So hindi namin alam kung paano kami nag-survive sa pang-araw-araw kasi isa lang yung nagtatrabaho sa amin, which is si Kuya. And yung parang yun yung hindi namin talagang expected sa dami namin sa pamilya, isa lang yung nagtatrabaho. Pero nakakain kami ng almost mahigit 3 beses sa isang araw, which is yung pinakamalaking blessing. And yung hindi kami na hospital ngayong year, walang hospital sa amin, which is a big blessing din po. And yun lang po yung gusto ko ipasalamat sa Panginoon na though may maliliit na bagay na hindi napapansin ng pangkaraniwan na tao, yun yung dapat natin bigyan ng tutok and bigyan ng pansin, pasalamatan ng Panginoon. Sige po. Ngayon pa ba? Ay, sige, Destiny. Hello, good morning everyone. My name is Destiny po. Pinapasalamat ko po ay dahil nandito ako ngayon buhay na another year na naman and I'm so thankful dahil binigyan po ng pagkakataon ulit sila Mommy, si Mike, si Inigo po na magkaroon ng dagdag po sa edad nila. And papasalamat po ako kay Lord kasi pinagaling niyo po yung kapatid ko kasi nagka-dengue po siya this year. And thankful po kasi hindi siya na hospital, nasa bahay lang po and mabilis na gumaling, which is I'm so thankful din po dahil syempre kapag nag-pray ka, talagang gagawin possible po lahat ni Lord and thankful po ako. And nagpapasalamat po kay Mommy, pati po kay Mike dahil po patuloy po silang nagtatrabaho para po sa amin. Iiyak na ako. Nagpapasalamat po kasi kahit po nakikita namin na medyo pagod sila sa uwi dahil nga po
trabaho, bahay lang po. Ginagawa pa rin po nila yung best nila para makapagtapos po kami. And ilang months na lang po dahil grade 12 na po ako and si Nigo po ay grade 6. At nagpapasalamat po ako dahil may magulang po ako na nagtataguyod. May magulang po ako na nandyan para gawin yung best nila. Ayun lang, thank you po. Sige po, meron pa ho. Hanggang alas 3 po tayo dito. Meron pa ho. Bida. Yun po. Iyakin po talaga. Ito po yung experience ng yung napupuno ka ng papurit pasasalamat. Sa kabila ng mga kinakaharap na wala kang ibang gagawin kung hindi lumapit sa Panginoon. Kasi kung wala ang Panginoon, wala na yung wala na direksyon ng buhay, walang purpose na makikita ka kung bakit nangyayari yan sa buhay. So, sa pamilya namin, hindi kami perfecto. Sa paglilingkod sa Panginoon, napakahirap. Pero yung hirap na yun, kulang pa sa binigay ng Panginoon na pagbibigay ng pagmamahal, pag-iingat, sa patuloy na pagtanggap niya sa kabila ng mga pasaway na ginagawa. Sa pamilya lang, napakahirap po bilang isang magulang kung paano mo sila iintindihin, tatanggapin sa kabila ng pagsisikap mo na maging mabuting pamilya. Dahil talagang sabi nga sa paglilingkod sa Panginoon, ang pamilya mo, una mong paglilingkuran Pero hindi yan magiging hadlang para patuloy na lumapit at maglingkod sa Panginoon. Kasi kahit anong gawin po natin, pilit, kung hindi natin ibibigay sa Panginoon, talagang bibigay at bibigay. Pero salamat dahil ang Panginoon nandiyan para ipakita niya na walang imposible sa Kanya. So sa buong isang taon na pinaranas sa amin ng Panginoon kung paano kami lumapit at magtiwala sa Kanya, sa finances lang po talagang ang hirap. Pero yung hirap na yun naging daan para mas lalo kami magtiwala sa Panginoon. Andiyan yung kada umaga, nininervyos na ako, kung ano-ano nang iniisip ko. Pero dahil may Panginoon, wala akong pandoktor, wala akong iniisip na depression yan or anxiety yan. Salamat dahil ang Panginoon na nagbibigay ng peace. So, palaging pinapaalala sa akin ng Panginoon yung pangalan niya, makapangyarihan sa lahat. So, yun po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa tulong ng Panginoon, may trabaho ang anak ko, si Lainel, yung dalawa kong anak na hindi mo namin nakakasama sa panambahan, pero umaasa kami na ang Panginoon na gagawa ng paraan at may problema pa rin sa pamilya, pero sabi nga, si Lord na, God is in control. And then, yung prayer po namin na magkaroon kami ng e-bike, talagang may mga pagkakataon na sana na meron na, brand new pa. Kaya lang, iba sabi nga, na minsan napapaisip na lang si Boy, Lord, bibigay mo ba? Pero dumating yung punto na ibibigay na, siya naman yung hindi bumigay. Hindi po tinanggap ni Boy kasi nag-aalalanin po siya. Sa tulong po ni Pastor, kahit nagpapaulak na siya, si Boy naman talaga, sabi niya, Pastor, kasi ganito, marami siyang alilangan sa isip niya. Pero salamat sa Panginoon dahil may tao pa rin na ginamit, na pinilit kami kahit second hand. Sabi, sige na, sa inyo na, sa bahay, pinupuntahan kami, interesado kayo. Talagang ang inano ng Lord is, kung ibibigay ko yan sa inyo, anong gamit? Para saan? So talagang noon pa man, sa mga bata, inaalala na po namin yun. Pinagpipray na rin po ng church na napakalaki po nung kawalan na meron na yung service na ginagamit na FX ni Kuya Asen, naghahatid sundo sa mga bata.
isa pong napakalaking kawalan yung paghatid sundo ni Kuya Asen. So yun, nagpo-commute po, namamasahe po ang mga bata, or nagbibigay din po ang church. Minsan hindi nahihiya na rin po kami manghingi. So ang pamasahe po, one way pa lang 16. Papunta pa lang yun, mula po dun sa amin hanggang dito. Minsan po, 4 na tricycle yun. One way pa lang po yun. Pero hindi po nagpabaya ang Panginoon dahil nakakasama pa rin po yung mga bata. Minsan hindi, pero nandun pa rin po. And then po, pinag-pray namin, Lord, bibigyan mo sa amin yung e-bike, gagamitin po namin. Ito po yung sinasabi namin, ministry service. So yun po, kahit na umuulan, pwede po silang makasama. Ngayon po hindi namin nakakasama kasi nga po, bumabawi po sa mga reunion yung mga bata. So, yun po isang malaking bagay na ipinakita ng Panginoon na God is in control. And then, si Bunso din, yun nga, sa tulong pa rin po ng ating pastor, nagbibigay din po siya ng support para po makapag-aral si Bunso, which is napakalaking bagay po. At may mga tao rin po siyang ginamit para makapasok po sa PLP si Bunso, which is napakahirap din po pumasok sa PLP pag wala kayong kakilala. Napatunayan ko po yun kasi ilang taon na po nagtatry na makapasok si Bunso. So yun po, na ilapit po ako ng Panginoon kung sa isang nanay na tinututuran ko na nag-work po as sa staff po siya ng sa office po ng Vice President sa PLP. So talagang si Lord ang gumawa ng paraan para makapasok. And then, ano pa ba? Yun po sa finances namin na napakalaking kinatatakot po namin kasi tumatakot sa punto na pinapadala po kami ng letter ng may-ari. Na sabi, pag hindi na po kami nakakabayad within this year, paalisin na po kami. Talagang sabi ko, Lord, hindi mo nilalagay yung mga anak ko sa kahihiyan sa sitwasyon na ganito. Pero salamat sa Panginoon dahil noong Sunday, nakausap po namin sila at nakipag-negotiate po kami sa kanila na sige, ibigyan namin kayo ng chance na which is nakikita naman po nila na pinagsisikapan po namin as a family na minana ko sa nanay ko yung utang sa lupa na pinamamana ko rin, hindi ko naman pinamamana, sabi ko hindi nga obligasyon ng mga anak ko, pero dahil sa sitwasyon na nangyayari, tinatanggap na namin. So, salamat sa Panginoon dahil kung hindi dahil sa Kanya, yung pag-uusap na yon hindi magiging maayos. So, salamat sa mga kapatiran na naging bahagi ng panalangin upang manatili kami matatag. Manatili kami magkakasama at dahil dito, pinapupurihan ko Panginoon sa buong isang taon at sa panibagong darating na challenge na ibibigay niya pa sa amin. Kaya natin to! Amen? Kaya natin to dahil nandiyan ang Panginoon. Papurin namin sa Panginoon namin. Meron pa po. Baka meron pang hapon. Wala na po. Wala na po. Sige po. Wala na. Sige po tayo tumayo. Manalangin po tayo. Lord, totoo po yun. Yung mga patutungo ng bawat isa sa aking mga kapatid. Isa po itong kaparaan pagpapakita niyo po kung gaano po kayo kalakila, kung gaano po kayo kabuti. Lord, kagaya ng aming pinag-aralan, hayaan niyo po Panginoon na maging plano namin ay yung palagi mag-develop po kami. Lalo po magagdagan yung aming pananampalataya po sa iyo. Kailangan po namin, Lord, na bigyan namin lalo ng pansin ng iyong mga salita. At salamat, Panginoon, dahil muli pinapakita po sa amin, the more na isisik ka po namin, the more na magiging prayerful kami, the more na gabahagi namin ng iyong salita. Ma-highlight ang iyong pangalan, matadakila ang iyong pangalan, at kapag nangyari ito, blessing upon blessing, miracle upon miracles, mararanasan ng bawat isa po sa amin. Kaya hayaan niyo po, Panginoon,
Itong taon na ito yung maging plano namin na mas maging prayerful kami, na mas lalo namin isip kami yung mga salita para meron po kami may babahagi sa ibang mga tao. Sa umaga ng Panginoon, salamat narinig niyo po yung patotoo ng bawat isa sa aking mga kapatid. At alam ko po, karamihan dito, lahat kami rito, gusto namin magpuri, magpugay sa iyong dakilang pangalan dahil sa kabutihan ng pinagkano mo po sa amin itong taon nito. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa simple na pag-aakal namin pasasalamat ay mahayag ang iyong kabutihan at matuwa ka po sa bawat isa. Sige po, mga kapatid sa mga ito, sa ating munting tingin, magpasalamat po yung patuloy sa ating Panginoon. Sabihin po natin sa Kanya. Sabihin po natin sa Kanya. Ako po, Panginoon. Ako po, Panginoon. Ako po, Panginoon. Tinatawagan ko po ang praise and worship para umawit po tayo ng isang pasasalamat sa ating Panginoon. Bigay po natin ako muli sa ating Panginoon sa pamamagitan po itong awitin ito. Ito po yung muling pagpupugay natin ng taon na ito sa ating Diyos. Kaya ibigay po natin ng todo-todo yung pasasalamat natin sa Kanya. Dahil talaga namang napakabuti niya. At ayon sa mga sinabi ng bawat isa, kailangan natin ipakita sa ating Panginoon na talagang tayo hindi nahiyang sabihin na napakabuti niya. Napakabuti niya. Amen. Sino po nasasabik para sa bagong taon? Amen. Hallelujah. Malapak po tayo para sa ating Panginoon.
pamamagitan po ng awitin yan, alam po namin natuwa ka. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, itong papasok na taon na ito. Kinukumit namin ang aming mga sarili sa iyo. Hayaan niyo po, Panginoon, lahat ng iyong kalooban ay siyang magawa po namin. Higit sa lahat, Panginoon, mahalin namin ang iyong mga salita na magtutulot sa amin ng magandang kinabukasan. At salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isang naririto. Muli, alam po namin ngayon pa lang, kinatag po muna ang pangangailangan ng bawat isa. Alam po namin sa mga oras na ito, makikita namin mas maganda pa ang mangyayari sa amin. Kasi muli, kinukumit namin ang aming mga sarili sa iyo at pinapangarap namin, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo at sa mga susunod na taon na ito, 2025, maluwalhati ka, mataas ka sa buhay ng bawat isa. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, ang papuri, pasasalamat, binibigay namin sa iyo kasi ang lahat ng ito, lahat ng kapurihan, lahat ng nangyari sa buhay namin sa buong isang taon ay dahil lamang sa inyong kabutihan. Ang papuri, pasasalamat, binibigay namin sa iyo at alam po namin na tinanggap po na ang mga lahat ng ito kasi hiningi po namin ito sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na Purihin kami doon, bigyan ko natin sa salamat sa atin.